Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw ng Thursday, April 2. Kasalukuyan pa din nating binabantayan ang posibleng bagyo na manggagaling sa may silangan ng bansa. Mataas ang chance ng development nito at alamin natin ang bagong detalye dito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, unahin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa bansa, ang pangunahing sistemang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay easterlies. Ito ang mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa karagatan sa silangan, kaya madalas itong may kasamang ulap, maalinsangang pakiramdam at tsansa ng mga pag-ulan or thunderstorms sa ilang lugar. Pero sa kabila nito, may iba't iba pa ring lagay ng panahon, depende sa lokasyon. Simulan natin sa Batanes. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains na dulot ng northeasterly wind flow. Sa madaling sabi, may mga oras na medyo maaliwalas ang kalangitan, pero may tsansa rin ng mahinang pag-ulan paminsan-minsan. Hindi ito iyong klase ng panahon na may malakas at tuloy-tuloy na ulan at malinaw din sa datos na wala itong inaasahang significant impact. Pero kahit walang nakikitang malaking epekto, hindi pa rin masamang manatiling handa lalo na sa mga biyahe at sa mga gawaing panlabas. Sa mga lugar gaya ng Batanes na open sa hangin mula sa hilagang silangan, natural lang na magkaroon ng mas malamig o mas mahangin na pakiramdam kumpara sa ibang bahagi ng bansa at pwede ring makaranas ng panandaliang mahinang pag-ulan sa ilang oras ng araw. Para naman sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Mahalaga ang kaibahan nito dahil hindi easterlies ang pangunahing dahilan ng pag-ulan dito, kundi localized thunderstorms. Meaning, ang init ng maghapon kasama ng halumigmig sa hangin at iba pang lokal na condition sa atmosphere ang pwedeng magpasimula ng pagbuo ng ulap at thunderstorm. Kaya sa mga lugar na ito, posible ang medyo maaliwalas o mainit na simula ng araw, pero habang papalapit ang tanghali at hapon, pwedeng kumapal ang ulap at magkaroon ng panandalian, ngunit minsan ay malakas na pag-ulan sa ilang lugar. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms na dulot ng easterlies. Ito ang mas malawak na tema ng panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas ngayon. Sa praktikal na pakiramdam, maraming lugar ang makakaranas ng mainit at medyo maalinsangang umaga, tapos sa pagdaan ng oras ay pwedeng dumami ang ulap at magkaroon ng panandaliang ulan sa ilang lugar. Ang salitang isolated ay mahalagang maintindihan ng maayos. Hindi ito ibig sabihin na mahina lang o balewala ang ulan. Ang ibig sabihin nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang distribusyon ng ulan. May mga lugar na mananatiling tuyo sa maghapon, habang may iba namang tatamaan ng thunderstorm sa loob lang ng maikling panahon. Sa Metro Manila, ito yung klase ng panahon na madalas mapanlinlang. Maaring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at pakiramdam mo ay tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero sa hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at bigat ng hangin, pwedeng biglang magkaroon ng ulan sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider at mga may trabaho sa labas, magandang ugaliin ang pagdadala ng payong o kapote. Hindi man ito malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para magdulot ng pansamantalang pagbaha sa ilang lugar, mas mabagal na biyahe at dagdag abala sa pag-uwi. Sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan direkta ang epekto ng easterlies, asahan pa rin ang kombinasyon ng init, alinsangan at tsansa ng mga pagulan o thunderstorms. Ito ang karaniwang setup kung saan hindi naman buong araw na maulan pero may mga pagkakataong biglang bubuhos ang ulan sa isang particular na lugar. Pagdating naman sa lagay ng hangin at karagatan, mas kailangang pagtuunan ng pansin ang extreme northern Luzon. Dito, inaasahan ang moderate to strong winds na magmumula sa hilagang silangan hanggang silangan. Ang kondisyon ng karagatan ay moderate to rough na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 3.1 meters. Ito ang bahagi ng forecast na dapat mas seryosong tingnan lalo na ng mga mangingisda at mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kung ihahambing sa ibang bahagi ng bansa, mas mataas at mas magalaw ang dagat sa extreme northern Luzon. Kaya kung may planong pumalaot o bumiyahe sa dagat sa bahaging ito ng bansa, makabubuting maging mas maingat at suriing mabuti ang aktual na kondisyon ng panahon bago tumuloy. Sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula
nagmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito indikasyon ng magaspang na dagat sa maraming lugar. Pero gaya ng palagi nating paalala, pwedeng biglang magbago ang sitwasyon kapag may local thunderstorm na mabuo malapit sa baybayin o sa katubigan. Kaya kahit mas kalmado ang forecast ng dagat sa mga bahaging ito, hindi pa rin dapat mawala ang pag-iingat, lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat at sa mga may balak na biyahe sa dagat. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa hilagang silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters ay slight to moderate rin, na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Meaning, sa malaking bahagi ng Luzon, wala namang indikasyon ng malubhang sama ng dagat sa pangkalahatang forecast. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon, ang pinakamababang temperatura ay 22.1 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 33.3 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na sa umaga ay may bahagyang ginhawa pa sa pakiramdam, pero habang tumatagal ang araw ay malinaw na tumitindi ang init. Ang minimum relative humidity naman ay 45% alas 2 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 85% alas 5 ng umaga. Ang ganitong kombinasyon ng init at halumigmig ang dahilan kung bakit sa maraming lugar ay ramdam ang malagkit at maalinsangang pakiramdam lalo na mula tanghali hanggang hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA. Para sa Week 1 mula ngayong araw hanggang April 5, malinaw na sinasabi na walang nakikitang TC-like vortex or TCLV sa loob ng PMD. Dagdag pa rito, ipinapakita rin ng model forecasts na walang inaasahang TCLV formation kaya tropical cyclone development is unlikely over Week 1. Pero pagdating sa Week 2, mula April 6 hanggang April 12, may pagbabago sa outlook. Ayon sa datos, may isang TCLV1 na malamang na mabuo o lumitaw sa eastern boundary ng PMD at may low possibility ng tropical cyclone formation sa Week 2. Malinaw na mayroon ng development na kailangang bantayan. Sa usaping forecast, ang ganitong uri ng maagang signal ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng ideya kung saan pwedeng magsimula ang susunod na pagbabago sa mas malawak na weather pattern sa paligid ng bansa. At kung sisilipin nga natin ang dagdag na obserbasyon sa ibang mga modelo, makikita na ang sistemang ito ay kumikilos pahilagang silangan at may posibilidad na lumapit sa bansa, pero sa ngayon ay hindi pa ito nakikitang magla-landfall sa anumang parte ng Pilipinas. Napakahalagang detalye nito dahil maraming tao agad ang nagtatanong kung may direktang tatamang bagyo ba sa bansa. Batay sa bagong datos, wala pang nakikitang landfall scenario sa ngayon. Pero kasabay nito, hindi rin dapat isantabi ang development dahil malayo pa ang forecast period at marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng nasabing posibleng bagyo. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng patuloy na pagmomonitor. Habang dumarami ang bagong datos sa mga susunod na araw, pwedeng magbago ang direksyon, bilis, at mismong posibilidad ng development ng sistemang ito. Pwedeng manatili itong malayo sa bansa, pwede ring lumapit ng bahagya, at pwede ring magbago pa ang overall forecast depende sa magiging kilos nito. Kaya para sa mga may planong biyahe, bakasyon, outing o mga aktibidad na sensitibo sa panahon, mas mabuting manatiling updated at huwag umasa sa isang forecast lamang.